Binibida po kasi ng palasyo. Kasi basta kakampi nila ay pagtatakpan nila. Kalaban nila kahit walang kasalanan ipakukulong nila. Ako hindi talaga ako maka-get over manang Jubes Opo. dito sa plunder, sariling pera ng pribadong mamamayan, dinonate para sa eleksyon. Plunder! Ayan. Yung mali-maleta, ayaw imbestigahan. Imbestigahan. Anyway, bumalik tayo dyan sa Citizens Crime Watch. Opo. Yung sinasabi ko po. At sang-ayon naman ang ombudsman. Kasi sabi ng Malacanang, uy, wala na napawalang sala na si Vince Dizon. Natatanda mo nung nagsalita si Direktor Matibag. Opo. Natatawa ako. Sabi ko, sige, di banatan nyo yan. Baka hindi nyo alam. Nandyan si Vince Dizon sa anomalya na yan. Ayan. Naghain po kami ng demanda. Ngayon, hindi naman namin alam pala na na-dismiss na. Ayun. For insufficiency of evidence. Ipaliwanag po natin. Ibig po bang sabihin yan ay walang kasalanan si Secretary Vince Dizon? Hindi po ganon ang interpretasyon yan. Kasi po, you have to look at the circumstance surrounding yung pagdemanda namin kay Secretary Vince Dizon na wala pa naman sa DPWH noon. Siya po ay kasama sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayan. Kami po sa Citizens Crime Watch, hindi po kami namimili ng ididemanda. Ito po, on record, i-research nyo. Kahit po ako, inaamin ko, ako ay baka Duterte, kahit po ng panahon ng pamahalaang Duterte, may dalawa po kami at least na miyembro ng gabinete na idinimanda kami sa Citizens Crime Watch. Bukod po kay Secretary Dizon, pati po si then Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Oh. Yan, dinimanda rin po namin yan. Dahil sa tingin namin noon ay may anomalya tungkol naman sa pagpapataw ng tax. Ayun. Doon sa Hyundai na pinalalabas po yung completely built units ay semi-knockdown. Yun po ang history niyan. So hindi po kami namimili. Opo. At kung sa tingin po namin nung panahong yon Opo. na may kasalanan si Senator Alan Peter Cayetano, idinimanda rin po namin siya. Pero wala po kami nakita at that time. Ngunit, eto pong kay Secretary Vince Dizon, ang nangyari kasi, COVID po noon, may lockdown. Nangamote po kami. Siyempre, ang hirap gumalaw, may lockdown, Yes. walang public transportation, yung mga ahensya ng gobyerno ay happy 1,500 sa DZR YouTube. Thank you! Yan. Yung mga ahensya, yung mga tanggapan Opo. ng pamahalaan, sarado. Kaya Sarado kung din magbubukas lahat. man, limitado ang oras. Opo. At saka, di ba, konti lang ang pinapasok sa mga gusali, di Yeah, ba? piling-pili. Binibilang. Piling-pili. Kasi nga, para social distancing eh. Opo. Nahirapan po kaming kumuha ng mga dokumento Yun. upang ma-establish at least ang prima facie case against Secretary Vince Dizon. Kaya na-dismiss noong 2021. Ngunit, katulad nga po ng sabi ng ombudsman, wala naman niyang yung tinatawag na double jeopardy. Ngayon, ipaliwanag po natin yung double jeopardy. Nakalagay po sa ating konstitusyon, no person shall be twice put in jeopardy of being convicted for the same offense. Ibig sabihin, pag may krimen kang ginawa, let's say murder, at naabsuelto ka, dahil kulang ang ebidensya, naabsuelto ka sa hukuman, ha? Opo. Kapag may lumabas na ebidensya pagkatapos ng iyong pagkaabsuelto na matibay na mag-establish na ikaw ay guilty of murder, hindi ka na pwedeng idemandang muli. Oh. Yan ang double jeopardy. Ayun. Ngunit, katulad ng sinabi ng phrase, double jeopardy. Dapat, yung Jeopardy, danger yun eh. Danger yun. Hindi po yung game show. Di ba doon may game show, Jeopardy. Hindi na naabutan ng mga bata yun eh. Okay. Yung nanganib ka
na ikaw ay mahatulan ng guilty Ayun. for murder or any other crime. Kailan po nag-uumpisa ang danger o posibilidad, malaking posibilidad na ikaw ay mahatulan ng guilty? Kapag ikaw ay na-arraign na. Ang arraignment po, yung babasahan ka nung bintang sa'yo at ikaw ay mag-enter ng plea of not guilty, after which ikaw ay diringgi na. Yan, Ayun. sa hukuman. Yun ang that's when jeopardy attaches. Dito, since investigasyon pa lang ng Field Investigation Office ng Ombudsman, at that time, syempre hirap din gumalaw. May dahilan. Yung mga kawani ng Ombudsman, Opo. hirap din gumalaw. Yung NBI, dahil nga mayroong pandemic. Opo. Di ba? May hadlang sa May pagkilos. hadlang. Yes. Yung mga nasumiti naming mga dokumento, yun na lamang ang Hanggang dun lang. pinagtiyagaan ng Ombudsman. Hindi na sila nakasagawa ng mas malawakang investigasyon. So, ibig sabihin... Ngunit, Oo, Pero sige, attorney, sige. ibig sabihin, pwede itong i-reopen. Yun ang sinasabi Yun. ko. Ayun. Yun nga ang sabi ko, ngunit, Dahil kulang. ngunit, ngayon po, Opo. na mayroon tayong NBI Yun. na lagi niyang sinasabi, ako'y masipag. Yan. Kita mo, ang sipag niya kay Marcoleta. Oo. Ang sipag niya kay Defensor. Opo. Issue ng issue na sa Pina, kahit wala sa lugar. Ang sipag pa, gusto bang pumunta sa Bangkok? Oo. Kaya lang, nagdalawang isip. Ayan. Nag-isip naman ng Napahiya tama. yata. Oh, nag-isip ng tama. Diba? Ang sipag-sipag niya. Iniimbestigahan pa niya yung 18 na Marines. Sa Opo. halip ng imbestigahan niya, yung nakatanggap ng maleta, iniimbestigahan niya yung 18 na Marines. Aha. Di ba? Ang sipag pa niyang kumain sa restaurant at magdala ng 1 milyong piso Wow. in cash. Di ba? Nagpakain. Ay, Ang swerte. sipag pa niyang Swerte manakot yun. sa telepono. Gamitin yung yun sipag lang. na ito para kumuha ng ebidensya laban kay Secretary Dizon. Ayun. Tignan natin ang tikas niya at ang galing niya. Tignan natin kung kakampi ng administrasyon ay ganun din ang sipag niya. Ganun din ang sigasig niya. Makikita natin. Happy 2000! Thank you. Thank you, guys. Director Matibag, Yan. ipadadala po namin sa inyo yung aming complaint, At sinabi na rin ni Ombudsman, yan ay walang double jeopardy. Alam mo naman yan, abogado ka naman. Yan, tingnan po natin kasi masipag kayo, di ba? Kinalkal nyo. I-review yan. Yung I-review. sa kalaban. Opo. Yung kay Senator Cayetano, Oo. kalkalin nyo. Yung sa kakampi. Yun. Sapagkat hindi pwede ang National Bureau of Investigation ay National Bureau of Investigation against enemies of the government lang. Oo. Dapat lahat po ng anomalya iniimbestigahan po nyo. Fair enough. Oo, di ba? Pag Tama. hindi inyo ginawa yan, anong resulta? Kamoting may. Kamoteng may ulalo. Yan, Ayan. KMU, mga Yeah. kasama. Sabi nga ni Manang Juby, original yan KMU, hindi Kilosang Mayo 1. Ayan. Although, kamoting may ulalo May din yung ulalo. Kilosang Mayo 1. Oo. Di ba? Hindi, alam naman natin si Director Matibag dahil meron siyang puso na pantay-pantay ang pagtingin. Tingnan natin. Tingnan Diyan natin natin. malalaman. Kung Nako, pantay-pantay Director, nga. ipantay Oo. mo. Wag mo liliko. Masama yun. Oo, kasi Ayan. nagyabang Yan. si Vico Clavano. Mhm. Takapagsalita ng ombudsman, wala daw. There will be no stone left unturned. Yan. Ibig sabihin, lahat ng bato. Titingnan. Ano kayang bato yun? Batong matigas ba yan o malambot? Wala daw bato na hindi babalik ta rin. Ayun. Parang ang sama pag tinranslate mo literal sa Oo Tagalog. nga, no? Oo. Alanganin. Oo, no stone left unturned. Oo. Ibig sabihin, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ayun. Kahit walang palaman, Oo. okay lang. Sama mo yung garapon. Oo, huwag naman. Matigas yun. Matigas yun. Ayun. Okay. Ano nangyari? Napisil ko yata. Oo. Ayan, oh. Okay. Eto, ang Kengkoy. Speaking of hindi patas,
Yan. Tignan mo kung sino namang iimbestigahan ng Blue Ribbon. Ano ba naman yan? Oo nga. Ang tindi, ha? Yung nag-iimbestiga ang iimbestigahan. Parang ganun nangyari, no? Ba't Oo. ganun? Sabi kasi ni Senator Cayetano, kinukulit niya ang Blue Ribbon. Opo. Kayo na ang majority. Oo. Tuloy niyo yung flood control. Tama. Di ba sabi nga niya, sige, imbestigahan niyo hanggang gusto niyo yung Southeast Asian Games. Opo. Basta imbestigahan niyo yung flood control. Ayun. Etong si Senator Erwin B. Tulfo. Ayan. Ang middle name niya, B Bakit? Bendalo. Ay. Yan, oo. Napalitan na Oo. pala. Okay. Ay, sabi niya, sige, imbestigahan namin, pero sa Taguig. Ay, ang galing talaga, no? Oh. Talagang palakpakan tayo. Dito sa si kay Senator Erwin. Ako, kay Rafi. Saludo comment. ko dyan. Oo. Kahit anong sabihin nila dyan. Kay Rafi. Kilala ko yan. 25 years ko nang kilala yan. Ayan. Kahit may ginagawa siyang yung iba binabash siya, I'm telling you, di hamak mas aayos si Rafi kesa kay Erwin. Ayun lang. Ayun lang. Anyway, Okay. ito mo parang nakakaloko. Sinasabi niya, sige, imbestigahan ko. Pero yung sa Taguig. Di ba sabi naman ni Cayetano, hindi imbestigahan nyo, wala namang ghost projects yan eh. Kaya nga hinahamon niya di ba? Yun sa SEA Games. Nakarating ako doon. Oo. Wala akong nakitang ghost project doon. Hindi, mahirap makita, ghost nga eh. Hindi. Siyempre, nagtatanong-tanong tayo, di ba? Hindi, ibig sabihin, Ah, kung si Cayetano ay nagpapaimbestiga, Oo. ibig sabihin wala siyang tinatago. correct. Yun yun. Oo. Yan ay sinasabi nga na binabaliktad lagi. Dito laging binabaliktad. Oo, ba't Kita mo, ganun? Gantihan. May nagreklamo na sila ay nagbigay ng mali-malitang pera, sasabihin ng mga kritiko ng 18 Marines. Ay, teka muna. Dishonorably discharged kayo eh. Iba ang- Anong koneksyon noon? Ibang... Kaya nga sila nakisaldi ko eh. Ay, happy 2,500 Yun, thank you. viewers. Thank you. Oo. Kaya nga dishonorably discharged, kaya nga nag-moonlighting sila o namasukan sila kay Saldico. Ayun. Yung sabi, hindi naman kayo miyembro, kaya nga ex-Marines eh. Ayun. Ano bang hindi nyo naintindihan? Ano bang parte hindi nyo naintindihan sa ex? Yung E o yung X? Ayan. Di ba? Pero attorney, mas maganda siguro kung tawagin natin sila the witnesses. Oo, ang Brave 18 nga ang Brave tawag 18. sa kanila. Hanggang doon na lang para walang comment. Eto nga, sinasabi nitong si Erwin Tulfo, open ako. Imbestigahan ko yan, patawag ko yan, pero mag-execute sila ng individual affidavits. Alam mo, etong Blue Ribbon na ito, umpisa nung nag-take over ang majority, Opo. napakaraming kondisyon. Parang tong yung nagbebenta na nagpe-presyo ng hindi pambenta. Pero attorney, matinding batas ang pinag-aralan nila. Mukhang matikas sila. Sino? Si Erwin Tulfo. Anong batas? Batas nila, di ba? Bendalo. Yun yun eh. Hindi, sa One Balls University siguro. Kasi mantakin mo ang tapang. Bendalo ang tapang-tapang. Bendalo Bendalo. Samantalang yung iba, nag-aral ng ilang taon, hindi ganyan magsalita. Yun lang po yun. Hindi, nag-umpisa yan kay dating Senate President Tito Soto eh. Ayun, nabago. Magbati ko sa Korte Suprema. Wagas. Ayun. Mas magaling pa daw ang first year law student kay Oh. Senior Associate Justice Marvic Leonen. Kito mo yung mga tiradang yun. Ano? At saka wag daw sundin ang Korte Suprema. Anong klase doon? Ayun ang mali. Grabing bendalo yun eh. Anyway, ang daming kondisyon. Dati naman yung mga Blue Ribbon. Basta patatawag ka lang eh. Then tatanungin ka. Kasi bakit pa kailangan ng affidavits? Under oath ka naman doon. Di ba yung sasabihin mo, yun din ang ilalagay mo sa affidavit? Opo. But at any Pakinggan rate, lang. kung ako si Attorney Baligod, pagbibigyan ko para na walang masabi. Sabihin ko, individual affidavit, sige, gawa tayo. Ayan na. Senator Tulfo, ano pa? Ano pang gusto mo? Ayan na ang kondisyon mo. Tawagin mo na. Yan, para ma-corner sila. Opo. Yun dapat. Yun din dapat ang ginawa doon sa ombudsman, individual affidavits para maumpisa na. Dapat sila na ang umakto bilang complainants. Aha. Yun ang nangyayari. Kasi Opo. alam nyo, eto,
nagtataka talaga ako dito sa administrasyon na to. Talagang double standard eh. Alam mo, hindi talaga makaget over ang mga tao doon sa ginawa kay Senator Marcoleta at saka kay dating Secretary at Congressman Mike Defensor. At saka doon sa kanyang brother-in-law at saka doon sa isa pa. Hindi nila maintindihan kung bakit yon ang inuna. Alam nyo, napakarami pong dapat unahin. Speaking of maleta, baka nakakalimutan na po natin, meron pong desisyon ang isang hukuman sa Estados Unidos na yung tungkol po sa usapin sa Okada. Baka nakakalimutan ninyo ha. Sinabi noong judge as a finding of fact sa isang kaso. Kasi yung Okada, multinational yan eh. Opo. So merong usapin sa hukuman nasa Amerika. Sinabi ng isang testigo na kaya daw yung grupo na ngayon ay may control ng Okada ay naka-take over. Kasi doon una, di ba, ibang grupo yon. Opo. Ginamit nila ang hukuman dito. Bago biglang may pumasok, ang dami-daming taong armado. Pinatanggal sila ron, pinatalsik sila. Physically, pinatalsik sila, may nag-take over. Kaya daw malakas ang loob ng grupong yon ay nagdala ng maleta. Ito, maleta mismo. Yun ang unang-unang maleta na alegasyon. Pero hindi kumalat. Meron daw nagdala na mga Amerikano o whatever na maleta. Ang tawag nga nila heavy luggage. Mabigat. Na bagahe. Hindi emotional baggage ha. Iba naman yung emotional baggage. Grabe. Kay then Speaker Martin Romualdez. That time. Nagdala ng maleta. Yun ang unang-unang maleta na lumabas. Ngunit, yung desisyong yun ng isang hukuman sa Amerika, hindi ni-report dito ng mainstream media. Hindi ni-report. Pinagtakpa nila. Yan. Iba, nagalit pa mismo. Yung isang kakampinan nila ha, si Solito Bonsod. Talaga? Happy 3,000 live viewers sa DCR YouTube. Maraming salamat po. Salamat po. Nag-uumapaw po ang aming galak mula sa aming puso. Ayan. Seryoso po. May trust siya, may trust. Ano? Atras, umatras? Naririnig ko may trust, may pagtitiwala. Oo. Parang yung pagtaas ng trust rating kay VP Sara Duterte. Salamat sa kabila ng lahat ng paninira. Anyway, doon nagalit yung ibang mga personalidad. Bakit daw hindi nire-report yun? At tila baga, maraming media ay kontrolado ng administrasyon. Kaya ewan ko kung bakit nagalit yung iba Sa totoo lang, noong sinabi ni Marcoleta na bakit kayo ganyan, di ba? Hindi nyo nire-report ang tama. Parang nagtatakpan nyo. Hindi na yung temper, hindi na control. Alam nyo, lahat po yan. Yang pagkulong kay Jinggoy, yang pagkulong kay Marcoleta, yang pagpalit ng liderato sa Senado. Lahat po yan para sa isang objective lamang. At yung objective na yan ay para hindi makatakbo sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Sapagkat wala po silang pantapat kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo, sa kabila ng mga paninira na ginamit ng propaganda, pati yung hearing ng Justice Committee sa House, nagkaroon ng mini trial na hindi naman pinahihintulutan ng konstitusyon. Ngayon naman, kung ano-anong kapwitan ang pinagagagawa. Kaya lang, swerte pa rin si VP Sara. Kasi puro funny looking at hindi nagkakaroon ng simpatiya yung mga House prosecutors. Tsaka mas attorney, according sa mga netizen mas tumaas daw ang rating ng VP Sara. Nagkabaliktad. Tumpak mga kababayan. Yan po yung nangyari na syempre
kayo ang nag-iisip, kayo ang nanonood, at kayo ang nakakaalam kung anong nangyayari. Yun. Kayo ang nakapagsusuri Opo. kung sinong tama, sinong hindi mali, Opo, sinong may katuwiran, sinong wala. Ayan. Pero tuwing lumalabas doon si Lorna Kapunan at si Representative Luistro, tumataas bigla ang rating Nang galit. ni VP Sara. Medyo hindi yata tama yung Na-high blood. estratehiya, no? Ayan. Wow! Ayan na. Kaya yun ang sinasabi natin eh. Okay. Ako rin naman, bilang patas, may puna rin naman po tayo sa depensa. Opo. Yung mga nasa depensa, may magagaling. Opo. Yung si Attorney Season, Attorney Michael Powa, napakagaling ha. Pero sana, wag namang magagalit sa akin yung mga kapwa ko abogado. Yung iba po na mga mas junior, wag nyo naman gawing praktisan yung impeachment. Seryoso pong bagay ito eh. Ayun. Yun naman ang panawagan ko. Ako naman siguro, wag nyo mamasamain. Hindi po praktisan yan ng mga associates, yung impeachment trial. Okay. Wag po. Kasi nakasalalay po rito ang pwesto ng isang tao na hindi lamang hinalal ng 32 million na Pilipino, ngunit ang tao na overwhelmingly yan ang nais maging pangulo ng nakararaming mga Pilipino. Huwag natin paglaruan yung kinabukasan ng Pilipinas. Alam nyo po yan, 2028, very crucial po yan. Kapag napigilan ang pagtakbo bilang presidente ng taong talagang gusto ng taong bayan, hindi ko malaman kung anong mangyayari dito sa ating bansa. Kung ipagpipilitan nyo yung mga 2% lang, 4% na approval, o kahit 15%, ha? Buti pa, mag-boycott na lang tayo ng eleksyon, wag na lang tayong bumoto. Just to send a message na hindi po tayo payag na pinaglololoko tayo. Ayun. Di ba? Magiging problema ng COMELEC yan pag di ka bumoto, attorney. Hindi, that is also a statement Yun. na ipakita natin, wala kaming mapili Ayun. diyan sa mga tumatakbo. At Yun lang. hindi po illegal mag-advocate ng boycott Ayan. sa eleksyon. Maraming beses na po, kahit yung mga progresibong mga grupo, yung mga left-leaning, Opo. oo, yung mga sinasabi, di umano ay may ties with the CPP-NPA, Opo. ay laging nag-advocate even before 1986. Marami ng mga boycott yan. 60 years old na po ako, nadaanan ko ng lahat yan. No? Yan ang advantage na matanda ka na, marami kang karanasan, marami kang napagdaanan. Kahit si Doy Laurel noon, nag-advocate ng boycott. Noong merong pinagbobotohan na amyendahan yung Constitution, yung 1973 Constitution, ay nagkampanya po si Doy Laurel na bumoto ng no. Ayun. At nandoon, nakinig pa nga ako sa rally nila. Nandoon pa nga yung Big Three Sullivans eh. Okay. Kumanta pa sila. Oh. Bago ang huli noong kanta nila tungkol kay Teban, iboto mo ay no. Teban, iboto mo ay no. Ayos yun ha. Ayan. Naku, naalala mo si Tito Mar. Thank you. Oo, basta si Tito Marboy pa ba? At kasama ko siya sa sa programa dati. Ay, kung buhay pa, i-guess natin dito. Kaluluwa. Ha? Kaluluwa na. Ay, mahirap na yun. Mahirap na Oo. Aw. Pero siyempre, yung awitin niya, hindi naman nawawala. Ay, oo. Hindi naman nawawala yan. Maraming magagandang awitin yun. Yung Opo. si Haring Solomon. Tsaka yung may pulis sa ilalim ng tulay. Yun, kanya oo, mahaba yun. Oo. Ayan. May pulis sa ilalim ng tulay. Oo. Di ba, affidavit na rin na magsasalita sa Blue Ribbon? Yun na nga, Buti kayo yun naintindihan eh. nyo yun eh. Opo. Di ba nag-oath mga nagsasalita sa Blue Ribbon Committee? Opo, totoo po. Kaya nga, dati wala namang kondisyon ng affidavit eh. Ayan. Pinapahirapan lang nila. Okay, Noel Fuentebella, inaabangan ko talaga ang inyong programa. Marami akong natutunan sa batas na totoo. Hindi fake. Good day to both of you. Thank Yan, you. sabi ni Marilyn Suzuki, Konnichiwa, Attorney Miss Jubes, nakahapon Hi. din! Arigato gozaimasu. Meta 214. Yan, yeba! Good morning, Attorney Miss. You be watching from Quebec, Canada.
Yan, oo, sabi ni Maria Elsa Ramos, nakita daw niya sa post, gusto ni Senator Lacson makulong si Senator Cayetano. Siyempre, Oh. lahat yan gusto nilang ikulong. Yung mga magagaling magtanong sa mga witnesses ng prosecution, yung mga tingin nila ay hindi boboto for conviction, ay gusto nilang maikulong. Gusto nilang yun neutralize. Paano yung sila na lang? Walang dignidad at walang tapang itong mga to eh. Ayun lang. Akala mo kung magsalita tatapang. Hindi parehas. Yan. Hindi parehas. Gusto Oo. nila, wala silang kalaban. Ay. Bago. Di ba? Pag Well, hindi ako nabili- magtataka kay Senator Lacson. Tumakbo yan eh. Pero nung may attorney, warrant, pag nabili na diba? nila ang Oo. Pilipinas, they should be they own the Philippines. Ito si Zilite. Zilite, good morning sa inyo dyan, Attorney Ferdy. Mabuhay po kayo watching live here in Colorado, USA. Greetings from Eman Monroy. Ayan. Yan, sabi ni Maria Lourdes Merioles, Happy Monday everyone watching in Masbate City. Yeba! Yahoy! Yan. Ayan. Gary Ramos, good morning po, Attorney Topax. Si Shortcut tuloy. Ma'am Juvie Okay from lang yun. Barangay Tonsuya, Malabon City. Yes, yo! Hindi naman tayo pikon katulad ni Sara Ilago Ay, eh. opo. At saka nung iba, Oo. tira ng tira. Understood na yan. Tapos, Oo. pag sumasagot ka, nagagalit. Anong klase yan? Diba? Oo. Ayan. Tira ka, ready kang matira. Magtirahan tayo. Tira-tira na lang tayo. Oo. Okay. Sabi ni Eduardo Galieto, good morning. Aha, good Shout morning. out from Singapore. Parati daw siyang nanonood sa atin. Thank you. Multi-pau-pau. Ayan, good morning, Attorney Ferdy, Ma'am Juby Yeba. Listening from Orbistondo, Pangasinan. Ang anong kung pau-pau yung galing sa Australia yata eh. Ano na po yun? yung panggamot sa sugat. Ah, Pau-pau yung gawa sa pau-pau. papaya. Na Wow. very effective yan. Ang hirap lang maghanap. Yan. Okay, Oo, si Attorney. Bata Reyes watching from Kingdom Saudi Arabia. Yan. From Rosario Amansek, watching from London, Ontario, Canada. Yeba. Ayan. Sabi ni Borchi 25 Alohepan, hello po Ma'am Juvie and Attorney Ferdy Topacio. Thank you. Nakaabot din po ako sa live. God bless watching from Tokyo, Japan. Batiin mo nga ng hapon. Domo, arigato gozaimasu. Minasan yokoso irashaimase. Ayan. Oo, dadagdagan ko pa. Ano? Sit ng sasigo, lakchaw pwe, kauchap. Teka muna. 1, 2, Incheck yun 3 yata yun eh. 1, 2, 3, Ayan, 1, 2, 3 sa hook from yan. Consolacion Hindi Japanese Sarmiento. yun. Opo, good morning po, Attorney Cute. Topacio, ba may dagdag ka na? And Ma'am Pretty Juby, ba may dagdag na rin? Always watching po from Macabebe, Pampanga. O si Rogelio Banal, viewing from Malta, Ayan. European Union. Bonjour, sir. Madaba, taga rito si Aba. Secretary Gibo Chodoro, di ba sa Malta? Ay, Oo. ganun. Antonio Luna, pa-shoutout po, Attorney Topacio, Ma'am Juby. Ayan, John Larry Luna, Siman Layag. Ayan, sila papuntang South Africa and kay Hana. Ayan, Jamima. Ayan, Luna, taking teacher, PO. Ayan, po, sa Vargas Santa Ignacia. Ayan, watching from South Korea. Alam mo naman yan si Gibo Chodoro, Maltese yan eh, Maltese, di ba? so, Di ba dati may Maltese din ako, ang Oo pangalan nga. Noy Noy. Noy Noy Oo, naman. namatay na si Noy Noy. Ay, sayang. Oo. Okay, Nanay Mary, good morning po, Attorney Miss Juby. Have a nice day to you. Both watching from California. Ang dami sa Amerika, Attorney, na Oh, nanonood sa atin. syempre, oo. Oo, di ba? Pantanggal nga daw ng stress, sabi ni Salamat Jason po. Valchang. Salamat Nasa po. Taiwan siya. Yan. Sabi Yan. ni Angel Blackhawk, nakahabol daw sa live. Thank you po. Yan, Esme, yan. Attorney, pampagising ka talaga sa ugat ko. Ayan. Lagot ka. Umaga. Maraming salamat po. Pakibati na rin po ang friend ko na Mitch Pamintuan. Happy birthday watching from Sharjah, UAE. Yan. Ito naman si Aris Romeo Saniel. Hello, attorney, nakahabol din. Watching from New Zealand. Yahoy! LP Joperante. Ayan, Attorney Topacio, Ma'am Juby. Siyempre, good morning po. Watching from San Luis, Pampanga. Yan, ito, abroad din to ha. Sa Surigao del Norte. Hindi, Yun? dyan lang naman, Ano yan? pero okay lang naman. Okay. Marahaw na buntag daw, sabi ni Okay. Elesio Pingal. Birahin mo lang lahat ng mga kurap. Salamat sa show nyo. Very informative and funny. Ayan. Siyempre, bukod sa'yo, Josephine Salvador, Rosario Medical Naman. Center. Salamat sa'yo and your family. Domingo Valde Naro Jr. Ayan. Salamat, someone like you should be on the Senate. Yes, your Attorney Ferdy. God bless. Oh, Ay, ayan na. salamat po. Ito naman si Angelita Roque from Australia din. Opo. Si
Aguilar Jr. from Hollister, California. Yahoy! Sabi ka rin ni Rosalinda Taguba, salamat daw inabutan niya ng live natin. Ayan, salamat po. Yan. Kawaii. Ayan, 502. Pa-birthday greet naman po kay May and Jaika Arevalo of Bacor, Happy Cavite. birthday! Jairo Angeles. Wala ba tayong stinger dyan ng happy birthday? Happy birthday to you. Yan. Yun na. Oh, the box. Thank you. Di ba Yan, kawaii sa Kawaii. Japanese Maganda. yung maganda. Opo, maganda. Sa atin naman iba. Ano? Ganun, kawaii. Kawaii. Parang beauty queen, Tagalog naman. Okay. Oo, ayan. siyempre si Michael Guy, si Rolly Mendez Tomas. Yan, si Cathy Palamos, ang ating Opo. mga abogado. Hello po. Ipasok mo muna itong si Mario. Oh, Mario BC, yan. First time makita ang live. Naku, watching from Hello. Iligan City. City of Waterfalls. Good morning, Atty. Topacio, Ma'am Juby. Thank you. Thank you. We love you. Balik tayo sa Tres Marios. Opo. Na abogado, si Attorneys Raulito Paras. Hi. Si Roma Ay, Valdez. mga at gwapo si Ruy yan. Dain. Sama na Opo. natin yung pang-apat, si Attorney Jose Miguel Arroyo. Hi. Yan, si Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Tan. Yan, Si salamat Philip po. Yao ay nakikinig po lagi. Si Yan. Boss RSA. Hi. Yan, si Louie and Nats Gamboa ng Erase. Opo. Alex and Aida Cruz ng Vinfast. Salamat. Jerry and Jeric Chua ng NBT. Jansen Chan ng Mega Sardines. Oh. Ay palagi pong nakikinig sa atin. Ayan. Yan. Paborito ko yan. Eto, ang nagtataka ko, ano? Sige po. Bakit daw si Alan Peter Cayetano ay sumusobra na, sabi ni Ping Lacson? Ah. Bakit daw may sinasabing siya ay may ill-gotten wealth, etc., etc., etc. Oh. O di ba pag kayo ang tinitira nyo, sinasabi nyo may ill-gotten wealth si VP Sara, Nasisilip. may nagplunder, si Senator Marcoleta, di ba? Opo, opo. Ano man sabi ni Ping Lacson noon? Di ba? Si Senator Sagad din, Marcoleta sagad daw din. may mga allocables Ayun. na daan-daang milyon. Ayun. Di ba? Dinipensa ko. Opo. Sabi ko, imposible yung magkaroon ng allocables. Opo. Kung pelocables, baka pwede pa. Oo. Grabe na. Hindi, ito ang sinasabi ko. Huwag kayong mapikon. Pagka-ipokrito ng mga tao, pag sila ang gumagawa, okay lang. Yun, sana Oo. wag. Yung mga makakaliwa dyan, ano? Pag Opo. sinasabi nilang pasista, diktador, pervert, Opo. mamamatay tao, Lahat na, binintang na. okay lang, okay lang. Pag sinasabi sila ay pulahan, may link sa NPA, di ba? Enabler ng mga recruitment ng mga minor de edad. Uy, red tagging yan! Opo. Hindi nyo pwedeng sabihin yan. Bago sasabihin pa, hindi, babae ako, binabastos mo pagka babae ko. Anong klase naman yan? Tira kayo ng tira, baga tapos magtatago kayo, magbi-victim card kayo. Ayun. Ay, huwag na kayo makipagdebate. Kaduwagan yan eh. Opo. O, parang si Nery Colmenares yan, lakas-lakas ng loob ng hamon. O, doon sa DOJ, nung naghihiring kami. Ayan. O, nung may dinimanda kami, yung Kabataan Party List Opo. na nagre-recruit ng mga minor de edad na babae. Aha. Sasabihin nila sila ay may kampiyon Ayun. ng mga karapatan ng mga babae, pero wala naman silang ginagawa pag may nare-recruit ng mga babae. Di ba may ginahasa pa Oo. na miyembro ng Kabataan Party List. Ayan, nasa media yan. Oo, totoo Pinagtatakpan lang nila. O, wala silang ginagawa. Ayan. O, Action please. Ayan. ayan ang tinatawag na hypocrisy. Ang lakas-lakas ng loob. Halika, sa labas tayo. Atila ka. Punta tayo. Pagtingin ko sa labas, nasaan na yun? Sabi nung security na aawat sana sa amin. Umalis na. Sir, umalis aawatin ko sana kayo. Kaya lang, umalis na Ano bang aawatin ko? Isa na lang. Mag-isa na lang kayo. Ayan. Parang Ay, away naku. bata Away bata yan. Di ba? Hindi, sa kanya, double standard. Ayun lang. Yun lang. Okay. Di ba? Di ba? Oh, di ba? Di ba? Oo, oo. di ba? Oo. Ayan. Oh, Doble kara yan. Pag katulad double dito ha, standard. sabi nila, uy, Ah. galit tayo sa China. At dapat namang magalit. Aha. Talaga namang pinahihirapan yung ating mga mangingisda. Ayan. Meron namang arbitral tribunal. Although palagi kong sinasabi,
hindi nyo pwedeng yan na yan lamang. Yeah. Hindi ko sinasabing huwag nyo i-invoke, ha? Opo. Alam mo kasi, minsan yung mga tao katulad ni Tariela, although nang na-meet ko naman, mabait naman siya. Opo. Ewan ko kung ano yung linya niya, palagi niyang sinasabi, oy, pagka hindi kayo agree sa amin, mga makapili kayo. O, di ba? Pero sa personal, hindi ganun siya? Aba, ewan ko. Ganun din ang itsura niya. Ay. Hindi nag-iiba sa personal. Hi, sir! Wala naman akong sinasabi ko lang kung anong itsura niya sa anong itsura niya na nakikita natin sa telebisyon, sa dyaryo, sa social media. Ganun din ang itsura niya sa personal. Walang pinag-iba. Pero matangkad siya, matangkad. Mapaglaban Siyempre, din. militar eh. Oo, talagang ganun ang itsura niya. Sabihin, malapad yung kakayahan niya. Oo naman. At saka Ayos hindi na eh. pala. Tinanong ko siya eh. Kasi yun ang sabi. Siya daw taga Sarat, Ilocos Norte. Oy, maganda yung lugar na Hindi yun. naman pala totoo. Hindi pala. Kasi di sabi ba? ko, sir, sabi ng iba, kaya malakas daw kayo. Kay BBM, Ilocano kayo. Hindi Taga ako Sarat. Ilocano. Taga Sarat, Ilocos Norte daw kayo. Hindi. Di at least patas tayo. Sinasabi natin na hindi totoo yun. Ayun, Siya ay yun. taga Sarat, Ayun. Ilocos Norte. Yan. Hindi pala totoo. Sa ano lang yan? Sa pelikula lang yan. Hindi. Fake news pala yun. Okay, fake Mali news. Mali. Hindi po Okay. siya taga Sarat. Ilocos Norte, ha? Hindi po. Grabe na yan, ha? Hindi po totoo yun. Gwapo naman siya, no? Gwapo. Sige. Ikaw talaga, Torny, oh. Anyway, happy Okay. 3.3 thousand. Thank Sa you, guys. YouTube live ng Salamat. DZAR. Pati replay namin, panoorin nyo po, please. Anyway, mapunta ako rito. Di ba sabi nila, etong China, yung ating soberanya, niyuyurak, pinaglololoko tayo. Although hindi niya nakuha ng puntos ni Robin Padilla. Ay, Yan. si Robin Padilla, sabihin yung ganyan-ganyan yan. Lagi niyong nilalait. Yung Nag-iisip. wisdom niya, hindi, may wisdom siya. Sabi niya kasi, yung nagagalit kayo na pinoportray tayo mga unggoy ng China, talaga nakakagalit naman Oo, talaga eh. pero Oo. hindi naman tayo mga Ngunit unggoy. sabi niya, Oo. inuunggoy din naman tayo ng mga ibang bansa. Yun. Parang ganon. He was being sarcastic. Ayun. Hindi nakuha ni Tariela. Mag-ungguyan na lang tayo. Oo. Ibig sabihin, eto. Oo, ayan. Bakit nasabi ni Robin yan? Di ba hindi naman tayo bahagi na ng ICC? Correct. Pero ang ICC, pupunta dito, Wini-welcome parang mga natin. hari ang trato natin. Sinunod pa natin yung gusto nila, yung warrant. Yo. Hindi naman tayo obligado na, di ba? Hindi ba inuunggoy tayo Ayun. ng mga taga-Europa? Nagpapaunggoy tayo, Attorney. Nagpapaunggoy. Ito pa, isang pang-uunggoy. Ah. Merong isang lugar dito sa Pilipinas na parang manufacturing hub ng mga Amerikano. Ang batas doon, hindi batas ng Pilipinas. Batas nila. Batas nila. Oh. Hindi ka pwedeng makialam doon. Parang may sarili silang enclave May sarili sa silang Pilipinas island. na hindi pwedeng pasukin kahit ng gobernador, kahit na sino. Grabe. Di ba? ha? Hindi ba pag-uunggo yun? Eto, yung Crow Valley. Di ba? Sa Kapas, Tarlac. Opo. May mga naninirahan doon, ayaw nilang papasukin, nagagalit. Yun Yung lang. mga tao. Yung mga ani daw nila, hindi nila makuha. Grabe. Ganun na pala. Ayaw papasukin, maraming mga military ron, bawal dalhin ng ganito, bawal dalhin ng ganon, yung mga gulok, etc. Sabi nila, paano kami mag-aani kung walang matalas? Ano yung kakagatin namin yung ani namin? Ngipin namin ang gagamitin namin. Ano ba naman yun? Mahirap yun. Di ba? Ayaw papasukin ang mga Pilipino sa isang lugar na nasa Pilipinas. Bakit? Dahil ginagawang pan-target practice ng US Air Force. Ayun. US Air Force. Ganun na tayo. Bago galit na galit kayo sa China, may soberanya. Yung soberanya daw natin niyuyurakan. Di ba yung mga EDCA sites hindi pwedeng pumasok ang mga Pilipino doon, Yan, happy happy 3,500 live viewers sa DZAR. Thank you. Di ba hindi YouTube, pwedeng yan. pumasok? Opo nga. Kahit Ganon. gobernador, di ba nagrereklamo yung Opo. gobernador doon? Mismo siya daw, ayaw papasukin. Grabe. Anong klaseng soberanya yan? Yung lugar, nasa Pilipinas na mismo. Hindi Philippine dagat, ha? Island. Philippine Hindi dagat, Island lupa. yan. Lupa ng Pilipinas. Grabe. Nasa loob ng teritoryo mismo. Ng Hindi Pilipinas. exclusive economic zone, ha? Hindi dagat, hindi tubig. Lupa.
Hindi Oh. mapasok ng mga Pilipino. O, subukan mo, ikaw Pilipino, pumasok ka sa mga EDCA sites. Pag di ka Oh. binaril. Oo, paparin ka. Bago sasabihin mo na lang, my brother is not a pig! Oh Alam mo my yun? God. Arin-arin Yung si Nora Honor. Ayun. Oh, di ba? My brother is not a pig! Ayan. Oh. Sabay pasok na walang himala. Wala tayong jurisdiction doon. Nilalagyan ng mga armas na mga missile. Ayan. Na magiging target tayo ng China dahil may mga missiles doon. Yun, ang kawawa Oh. tayo. Oh, Kawawa bago tayo dun. ang China ang nagba-violate sa ating soberanya, pareho rin yan. Pareho lang. Violation din ng sovereignty natin. Yun lang. Yung isang mamamayang Pilipino, kikidnapin mo, padadala mo sa Netherlands para doon litisin ng mga banyaga. Hindi ba OMG. kahiya-hiya tayo? Opo. Senador ng Republika, may warrant ang ICC. Hindi ka naman obligadong i-enforce dito. May mga batas dito na hindi pwedeng i-enforce na hindi dumadaan sa ating mga hukuman. Yun pala eh. Oh, bago susundin mo, hindi mo padadaanin sa ating mga hukuman. Yun O hindi ba pala eh. violation ng soberanya yan? O may umiimik ba sa gobyerno? O, Wala! nagsasalita Wala! ba si Teodoro, si Tariela, o kung sinong mga ulalo dyan na akala mo mga super nationalist. Parang mga jingoist na. Hindi Naka-mindset Jinggoy, na pala, hindi si no? Jinggoy Estrada. Yung Jingoist. jingoist, ibig sabihin, yung mga panatikong mga makabayan Ayun. na hindi na, wala na sa katuwiran yung magiging makabayan. Ayun na. Ayun na. Oo. Ayan. Ang bihira, oo. Aray ko. Masakit na Yun ang katotohanan. sinasabi ko, double standard. Okay. Katulad dito, ito ang ayan double standard, ha? Lagi ko natatamaan yun, ha? Oo. Oo. Yung sa corona, yung sa corona trial, hinahambing nila rito. Lagi Bakit nila. daw yung corona trial binuksan yung mga bank records? Unang-una, tignan nyo po muna mabuti yung corona trial. Ako, mas marami pa nga ako napapanood doon sa corona Yaho. kesa yung dito eh. Kasi ako talaga noon, interested ako dyan kasi kaibigan po namin ng mga corona, si Chief Justice, napakabuting tao. Opo, sayang, At no? yan po, hinaras lamang nila nung panahon ni Noy Noy. Kasi nga, tingin nila kumakampi kay GMA. Pero ang punot dulo niyan, eto sasabihin ko sa inyo kung bakit pina-impeach si Chief Justice Corona. Aha. Nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Yun pong Hacienda Luisita. Ayun. Kinuha po yan ng gobyerno para sa Comprehensive Agrarian Reform Program o yung CARP. Opo. Hindi po yung karpa na ano Opo, Hindi carp. karpa na isda Iba naman yun. Oo. Yung carp, kinuha yan. Halimbawa, matagal nang kinuha eh. Aha. Nung kinuha yan, ito ang value niyan. Halimbawa, let's say 100 million. Okay. Pero nung babayaran na ng gobyerno, malaki na yung halaga ng lupa. Bilyon na. Oh. Sabi ng mga may-ari ng Hacienda Luisita, yung mga kuwangko. Oh. Mga kuwangko. Okay. Di ba? Benigno, Kuwangko, Aquino yan eh. Kaanak, anak ni Cory, Kuwangko, magkakaanak. Viuda de Aquino. Opo. Okay. Sabi nila, ang bayad ng gobyerno sa amin, dapat kung anong halaga ng lupa sa ngayon, yung time na babayaran. Okay. Sabi ng gobyerno, na, hindi maaari yan Nunca. Ganon. Parang mga Kastila lang May Kastila pa pala. Hindi maaari yan Hindi ako makababayag Okay. Nunca. Opo. Sabi nila, Oh. ang batas at the time of the taking. Okay. Kailan ba kinuha yan? Let's say mga 10 years ago. Okay. At magkano ba yan ang kinuha? 100 million lang kontra sa bilyones ngayon. Siyempre, tumataas ang halaga ng lupa Opo. Sabi ng Korte Suprema, tama ang gobyerno. Ang value na babayaran sa mga kuwangko ay yung value nung kinuha para sa CARP. Hindi yung time na babayaran na. Kasi nung kinuha, hindi pa naman agad nabayaran Opo. Sige, may proseso yan, di ba? Opo. Yung just compensation, kino-compute pa ng korte. Maliit lang yun. Malaki na rin. Milyon na rin. Daan milyon milyon na na rin. rin. Okay. Hindi pa nakontento ang pamilya ni Noy Noy Aquino. Opo. Gusto nila, napakalaki. Nagalit sila. Plus, yung napahiya sila na binigyan ng TRO si GMA para makapagbiyahe kasi ultimately, after hearing sa Supreme Court, sinabi ng Korte Suprema yung kapangyarihan ng
Secretary of Justice na nung panahong yon Opo. ay yung napakagandang si Laila de Lima Oh. ay null and void for being unconstitutional. Oo. 'Di ba? Napahiya sila, hindi pa nila sinunod yung TRO kaya nga may Yung pending batas. pa yatang contempt si de Lima sa Supreme Court dahil diyan sa usaping 'yan. Ha? Okay. Ganito. Nagalit sila. Pina-impeach nila si Corona. Ayun. Ngayon, pinabuksan nila yung mga bank records. Pero unang-una, kung titignan nyo yung Corona, hindi po lahat yun. Mga specific na bank lang. Number 2, may anomalya po yun na questionable from a legal standpoint. Kasi it would appear that those bank records, katulad dito kay Vice President Sara Duterte, were illegally acquired. Bakit? Di ba? Nilik daw ng AMLAC. Di ba nagdemanda pa nga si Man Scarpio? Opo, dun sa Bakit AMLAC. daw sinabi? Confidential yon. Eto naman panahon ni Corona para doon sa mga hindi naabutan yon. Ang sabi ni Ray Umali, meron daw little lady na nagbigay sa kanila. Alam nyo, lahat ng ginawa nilang kabulastugan labang kay Chief Justice Corona, ginagawa nila ngayon. Yan ang playbook po nila. Okay. So, binuksan. Opo. Pinatunayan ng mga double entry, etc. So medyo tingin ng marami nakakalamang Opo. ang depensa. At take note po ang kabaliktaran ni not Chief Justice kasi null and void daw kaya hindi Opo. naging Chief Justice. Ayun. Kaya pumunta po kayo sa Korte Suprema, wala po ang retrato ni Sereno as one of the ex-Chief Justices. Kasi nga null and void. Opo. Ang problema or ang comparison, ang kaibahan between CJ Corona at si Sereno, noong ini-impeach si Corona, solid mga huwes, mga maestrado, mga empleyado ng Supreme Court, Opo. nasa likuran, suportado si CJ Corona. Ayun. Ganon din kay Sereno. United sila. Oh. Nasa likuran. Oh. Suportado nila ang pagtalsik. Pagtalsik kasi. Sereno. Yun. Ngayon, okay. Pagpapatuloy ko, no? Ang nangyari, mga kasama, nabunyag nitong si Attorney Jad Roy at ni Jinggoy Estrada Oh. na para ma-convict si Chief Justice Corona ay nagkasuhulan. Di ba nakulong pa nga si Enrile dyan? Opo. Oo, nagkasuhulan. 50 million. 100 million. Yan po ay kinundi na rin ni Senator Joker Arroyo, isa sa 4 na bumoto against impeachment. At isa po Opo. dyan, to his credit, ay si then Senator Bongbong Marcos. Ayan. Yan ang mga bumoto. Miriam Defensor Santiago against impeachment. Against Opo. conviction, for acquittal. Yon. At napatunayan yan. Kaya nga po, sa sobrang laki ng iskandalong yan, ang Supreme Court, binalik po. Di ba dapat pag natanggal ka, wala kang mga benepisyo, di ba? Opo. Binigyan ng full benefits Oh. si Chief Justice Corona. Ayun. At yung mga kasong inihain kay Chief Justice Corona sa Sandigan Bayan, dismiss po lahat. Ibig sabihin, Oh, maling-mali. Maling-mali. Nagkasuhulan po. Yun hindi pa masyadong malala. Mas malala ngayon. Oh. Di ba? Kaya sayang si Kinukulong. Corona eh. Kinukulong yung mga kalaban. Si Marcoleta, si Jinggoy, tinatakot si Cayetano, tinakot si Joel Villanueva, lahat. Lahat tinatakot. Yan ang pangit na Yun history ang natin. mabigat. Opo. Kaya alam nyo po, mga kababayan, eto seryosong apila, ipaalam po natin sa ating mga senador, sa ating mga congressmen, mag-email po kayo, mag-post kayo sa social media kung wala po kayong gana mag-rally. Kami magra-rally, pero kayo po, nawaan namin kung hindi maaari, busy kayo, etc., malayo yung rally site, nagtatrabaho kayo, ipaalam nyo sa social media, mag-email kayo sa inyong mga senador, lumiham kayo, sabihin nyo, ayaw nyong ma-convict si VP Sara Duterte. Sapagkat kayo po, mga kababayan, ang tunay na may kapangyarihan. You are the single, indivisible particle of sovereignty and democracy
ipadama niyo po na ayaw nyo na ma-convict si VP Sara Duterte. Pinagtitiwalaan nyo siya. Kung betrayal of public trust, ipakita nyo, hindi kayo nawalan ng tiwala kay VP Sara Duterte. Ayun. Para tumahimik niya yung mga bendalo, yung mga mayayabang dyan. Kayo din naman ang naghalal niyan. Oh. Kayo naghalal niyan, ipakita nyo sa kanya, Yun. sa kanila, Opo. na hindi nyo gusto ang ginagawa nila.